Sa boxing world, kapag narinig mo ang pangalang Oscar De La Hoya, isang bagay agad ang pumapasok sa isip ng marami. The Golden Boy. Isang atleta na hindi lang kilala sa talento, kundi pati sa style, karisma at pagiging elite sa kanyang panahon. At sa mundo naman ng game foul sa Pilipinas, may isang bloodline na parabang katumbas ng Golden Boy. Eleganting tingnan, mabilis kumilos, magaan sa mata, at may kakaibang dating sa breeding world. Ito ang gold game fowl. Pero habang tumatagal, hindi lang ordinaryong gold ang sumikat. Dalawang klase ang mas lalong naging usap-usapan sa maraming farms. White gold at ginger gold. Para sa maraming breeders, ang mga ito ang ilan sa pinaka-elegante at pinaka-premium looking na gold family sa Pilipinas. At dito talaga naging espesyal ang gold bloodline. Hindi lang dahil sa kulay, kundi dahil sa history, refinement at identity nito sa Philippine game fowl culture. Sa video na ito, aalamin natin paano nagsimula ang gold. Anong mga bloodlines ang pinanggalingan nito? Bakit sumikat ang white gold at ginger gold? At bakit maraming breeders ang naniniwalang ang Pilipinas ang isa sa pinakamagaling mag-refine ng gold bloodlines sa buong mundo? Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil baka ito na ang susunod mong paboritong bloodline. Paano nagsimula ang gold game fowl? Ang gold game fowl ay isa sa pinaka-iconic na bloodlines na sumikat lalo na sa Pilipinas. Pero ang nakakagulat, hindi ito agad nagsimula bilang isang official bloodline. Noong una, mas nakilala ito bilang distinct feather color, golden hackles, at shiny orange-red appearance. Maraming lumang breeders noon ang tumatawag sa mga manok na may bright golden neck feathers, rich red-orange plumage, at eleganting kulay, bilang gold. Pero habang tumatagal, napansin ng maraming breeders na may mga gold families na consistent hindi lang sa itsura, kundi pati sa athletic movement, body structure, style, at breeding quality. Doon nagsimulang mabuo ang tunay na identity ng gold bilang isang respected game fowl family. At habang mas dumarami ang selective breeding sa Pilipinas, mas lalo itong naging refined. Anong mga bloodlines ang pinanggalingan ng gold? Isa ito sa pinaka-importanting parte ng history ng gold. Dahil para sa maraming veteran breeders, ang gold ay hindi simpleng pure old bloodline. Isa itong refined family na may halong impluensya mula sa iba't ibang classic American lines. At ilan sa mga pinaka-pinaniniwalaang foundation bloodlines ng gold ay ang Sweater, Hatch, Kelso, Lemon, at ilang old roundhead influences. At habang dumarating ang mga imported bloodline sa Pilipinas, mas lalo pa itong na-refine ng mga Filipino breeders. Sweater influence. Maraming breeders ang naniniwalang malaking bahagi ng gold ay galing sa sweater blood. Dito raw nanggaling ang bright feather quality, athletic movement, at flashy appearance. Kapag tinignan mo ang ilang ginger gold lines, mapapansin mo agad ang impluensya ng sweater sa kulay, station, at galaw. At dito nagsimulang mabuo ang classic fiery gold look. Hatch influence naman ang pinaniniwalaang nagdagdag ng strong body structure, balance, at solid frame. Ito ang dahilan kung bakit maraming magandang gold lines ay hindi lang maganda tingnan, kundi maganda rin ang katawan at posture. Kapag tama ang line breeding, nagiging balanced ang kombinasyon ng style at structure. Kelso influence. Ang Kelso blood naman ay madalas inuugnay sa smooth movement, eleganteng style, at magandang body coordination. Maraming veteran breeders ang naniniwalang dito nanggaling ang relaxed but athletic appearance at stylish movement ng gold families. Kaya maraming gold lines ang may malinis gumalaw, magandang tindig, at premium-looking posture. Lemon influence. Isa rin sa mga madalas inuugnay sa gold bloodlines ay ang lemon. Ang lemon blood ay kilala sa
bright feather coloration, yellow gold hackles, light clean appearance, at flashy style. Maraming breeders ang naniniwalang dito nang galing ang ilan sa bright color tones, elegant feather contrast, at vibrant appearance ng ilang modern gold at ginger gold families. Lalo na sa Pilipinas, maraming breeders ang gumamit ng lemon influence para mapaganda ang kulay, feather quality, at overall visual appeal. Kaya kapag nakakita ka ng maliwanag na ginger gold, bright white gold, o flashy gold families, may mga veteran breeders na nagsasabing posibleng may old lemon influence ang linya nito. Roundhead influence. Bagamat hindi gaanong pinag-uusapan, may ilang breeders ding naniniwalang may old roundhead influence ang ilang gold families. Ito raw ang nagdadagdag ng light movement, agility, at fluid body coordination, lalo na sa mga modern refined gold lines sa Pilipinas. White gold, ang premium-looking gold. Habang lumalawak ang popularity ng gold, isa sa pinakaunang variations na naging usap-usapan ay ang white gold. Ang white gold ay kilala sa clean feather quality, bright white accents, golden hackles, at eleganteng overall appearance. Kapag tinamaan ng araw ang balahibo nito, talagang stand out agad. Maraming breeders ang nagsasabing parang luxury version ng gold ang white gold. At dahil mahirap panatilihin consistent ang white feather quality, clean patterns, at balanced structure, mas naging valuable ito sa maraming breeding farms. Sa Pilipinas, naging simbolo ang white gold ng premium breeding, stylish appearance, at refined bloodlines. Ginger gold ang classic fiery look. Kung ang white gold ay kilala sa clean at eleganteng appearance, ang ginger gold naman ay kilala sa rich orange-red feathers, deep golden hackles, at classic fiery color combination. Ito marahil ang pinaka-traditional na image ng gold game fowl sa isip ng maraming breeders. Kapag nakakita ka ng magandang ginger gold, talagang matingkad ang kulay, maganda ang contrast, at very eye-catching ang overall appearance. Para itong old-school champion style. At dito talaga maraming breeders ang nahulog sa gold bloodline. Bakit sa Pilipinas pinakasumikat ang gold? Ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Sa dami ng bloodlines sa mundo, bakit tila mas naging espesyal ang gold sa Pilipinas? Ang sagot? Dahil sa creativity ng mga Filipino breeders. Kilalang creative ang maraming Pinoy breeders pagdating sa pairing, selection, conditioning, at line refinement. Habang ang ibang bansa ay nakatuon lang minsan sa pag-maintain ng lumang linya, maraming Pinoy breeders ang nag-experiment para makuha ang perfect balance ng looks, athleticism, style, at consistency. At dito talaga nag-shine ang gold, white gold, at ginger gold families. Habang tumatagal, mas lalo pang gumanda ang quality ng Philippine gold lines. Kaya ngayon, maraming breeders mula sa ibang bansa ang humahanga rin sa style ng gold na na-develop sa Pilipinas. Mga katangian ng gold families. 1. Elegant appearance. Isa ito sa pinakaunang napapansin sa gold families. Makinis tingnan, malinis ang kulay, at may premium look. Lalo na sa white gold at ginger or gold na talagang stand out agad sa paningin. 2. Athletic movement. Hindi lang ito pang display. Maraming gold lines ang kilala sa smooth movement, quick reactions, at balanced body coordination. Kaya marami ang humahanga sa overall style nito. 3. Strong breeding identity. Kapag maayos ang line breeding ng gold, consistent lumalabas ang kulay, maganda ang structure, at eleganteng tingnan ng offspring. Ito ang dahilan kung bakit maraming breeders ang gustong mag-maintain ng pure gold families. 4. Premium feather quality.
Isa sa pinaka-special sa gold families ay ang feather shine, color contrast, at clean appearance. Kaya marami ang breeders nang sinasabing, madaling makilala ang magandang gold. Magkano ang gold game fowl? Ang presyo ng gold, white gold at ginger gold ay depende sa blood purity, breeder reputation, feather quality, at rarity ng line. Starter quality, 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Good quality breeding lines, 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos. High-end white gold at ginger gold families, 80,000 pesos hanggang 200,000 pesos pataas para sa breeding sets. Kapag proven ang line at kilala ang breeder, mas tumataas pa ang value nito. Bakit hanggang ngayon sikat pa rin ang gold? Simple lang. Dahil sa kombinasyon nito ng beauty, athleticism, balance, at strong breeding identity. Hindi lahat ng bloodline kayang pagsabayin ng looks, style, at consistency. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming breeders ang humahanga sa gold, white gold, at ginger gold families. Para silang ang golden boy ng Philippine game fowl world. Eleganting tingnan pero may kalidad na kayang tumagal sa paglipas ng panahon. Ang gold game fowl ay hindi lang simpleng magandang manok. Isa itong bloodline na naging malaking bahagi ng Philippine breeding culture sa loob ng maraming taon. At sa tulong ng creativity at dedication ng mga Filipino breeders, mas lalo pang naging refined at respected ang gold, white gold, at ginger gold lines. Kaya siguro hanggang ngayon, kapag may nakakakita ng tunay na magandang gold family, napapahinto pa rin sila para humanga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share para sa mas marami pang game fowl history, bloodline breakdowns at breeding topics. At comment mo sa baba, para sa'yo, ano ang pinakamagandang gold variation? White gold ba o ginger gold? Hanggang sa susunod nating video. Salamat!